panahon na dapat tayong ipagdiwang ang pag-ibig maliban sa Valentine's Day, ito po ay tuwing Holy Week, lalo na po para sa ating mga kapatid na Katolikong Kristiyano. At bakit? Sa panahon ng Kwaresma, ginugunita nating mga Kristiyano ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na sinasabing siyang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nasaan mang tayong panig ng mundo, nakikisa po tayo sa libo-libo nating mga kapatid na Kristiyanong Pilipino sa paggunita ng tunay na kahulugan ng Kwaresma. Ako pong inyong kapatid, Ate Marisa Dalmar, at ito po ang Lenten Special ng Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Magandang gabi po mga kapatid at welcome sa ating Lenten Special ng Buhay OFW. Bibisitahin po natin ang mahiwagang bundok ng Banahaw sa lalawigan ng Quezon kung saan makikilala natin ang ating suprema ng grupong Mistika del Ciudad de Dios. Makakapanayam din po natin ang dating ABC News Bureau Chief sa China for 20 years na si Chito Santa Romana. Ang ating kakampi sa pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga OFW na si Congressman Dante Liban ay makakasama rin po natin. At ang highlight po ng ating partisipasyon sa taunang pabasa ng NRIA na ginawa sa Porac, Pampanga. Kaya't samahan niyo po kami sa isang oras na pagtatanghal sa Buhay OFW. Bilang pakikisa sa aming mga kababayang Katoliko, ang National Real Estate Association po namin kasama ang Buhay OFW ay nanguna sa taunang pabasa na ginanap sa Porac, Pampanga. Ang annual Holy Week Pabasa, Station of the Cross at Spiritual Retreat ay ginanap sa Jess Clare Chapel sa Porac, Pampanga ng ating National Real Estate Association. Nagsimula ang espesyal na araw na ito sa isang Thanksgiving Mass. Minuksan naman ang programa ng ating Chairman Emeritus na si Ka Pepe Manalan na nagbigay ng isang makabuluhang mensahe tungkol sa paggunita ng Semana Santa. Ang pagkakataong ito ay alay natin sa Panginoon Diyos. Binibigay natin ang ating pabasa, inyaalay, alang-alang sa paggunita sa naging buhay ni Kristo dito sa lupa. Jess Clare Chapel na to ay isang imahe dito sa mga travelers. Pinaka-guidance nila ng ating Panginoon ay ginaguide sila sa kanilang pagta-travel. Nag-introduce kasi sa amin dito sa lugar na to si Jess Tolentino. But then, gusto ko lang iwanagin ang ibig sabihin ni Jess Clare ay Jesus Christ and Saint Clare. Okay. Ang pagbabalik tanaw na naging buhay ni Kristo ay hindi lamang masusukat sa kung gaano kaganda ang ating pabasa. Mas matimbang pa rin ang sa paggawa ng kabutihan sa kapwa at tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Kaya kasabay ng taunang pabasa ay minabuti na rin ng NRIA na magkaroon ng gift-giving sa komunidad na pinangunahan ng ating kapatid na si Mr. Alex Ting, Miss Maludoles, ang inyong pong lingkod, Marisa Dalmar bilang presidente ng NRIA at ang ating mga Board of Trustees.
Nagsimula lang to as pabasa before, but now nagkaroon kami ng mga feeding, lumawak yung aming natutulong. With people like Mr. Alex Ting and Malu, no? Sa tingin ko, lalaki lalo yung biyaya na mararating dito. Today I can stand here together with Nareya. I'm very happy. I promise I can every year I can together again. Can help our Philippine people for friendship. Magtulungan tayo para tuloy-tuloy po ang project ng Nareya na ito. Isa rin sa mga highlights sa pagdiriwang na ito ay ang ating feeding program para sa mga Aitas na naninirahan sa kalapit pook ng Porac. May mga 500 din po sa kanila ang nabigyan ng mga snacks at pananghalian. Iba-iba ang paggunita natin ng Semana Santa. Hindi man kayo tulad ng ibang napapako sa krus, tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan, subukan ninyong sumali sa pabasa o pasyon sa inyong lugar. Nakakatuwa naman po na ang National Real Estate Association at ang ating Buhay OFW ay magkasama sa pagbibigay ng gift giving para sa ating mga kababayang Aitas. Kasama po ninyo ang Buhay OFW sa patuloy na pagsuporta sa ating mga kababayan at mga kapatid. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ibig sabihin ng illegal, pumasok ka sa isang bansa na wala kang permiso, wala kang entry permit, at wala kang work permit. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Ang ating panauhin po ngayong gabi ay kilalang-kilala na po na nakararami. Maliban sa pagiging presidente ng Knowledge Power, siya po ay naging aktibong miyembro ng Kongreso at kinatawan ng 2nd District ng Quezon City. Dr. Liban served with distinction as chairman of the Committee on Higher and Technical Education. Higit sa napakarami niyang posisyon na hawak noon at ngayon, tila nakaukit na po sa ating isipan ang pakikipaglaban niya sa kapakanan ng mga undocumented migrant workers. At para maliwanagan natin ang tungkol dito, let's welcome ang ating panauhin ngayong gabi, ang ating dating kongresista, si Dr. Dante Liban. Magandang gabi po, kapatid Dante. Magandang gabi, Marisa, at sa ating mga sumusubaybay sa magandang mong programa. At syempre, maraming salamat, Congressman Dante, dahil sa i-feature mo ang ating Buhay OFW sa ating dyaryo sa Bulgar. Tama po yun. At
pwede po natin ulitin muli. At syempre, alam ko naman basta ang column mo talagang napakaraming nagbabasa. Tama Di ba po po? yun, tama po Kapatid yun. Dante, nagpapasalamat din kami dahil napakaswerte ng National Real Estate Association kung saan po ang inyong lingkod ang presidente for the third term ay talaga naman napakalaki ng tulong na ginagawa mo at pati pag-chair ng ating Real Estate Institute sa ating mga pakikipag-ugnayan, pagpapartner sa mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa bansa ay sadya naman pong napakaganda ng inyong tulong sa NREA. Hindi po ipagpapaliban natin ang pakipag-ugnayan, pakipagtulungan sa magandang gawain, malugod na programa ng NREA. Yeah, syempre. Ikaw din ang kauna-unahang chairman ng committee ng OFW sa Kongreso. Yan ang pinaka-main topic natin ngayon. Bilang kauna-unahang congressman na nakipaglaban para sa mga OFW, sa ating mga migrant workers, bakit ba sinasabi nung mga panahon na yon na merong mga constricting labor market ang tungkol sa mga migrant workers or OFW during your time? Kung maalala po natin, Marisa, na ang overseas market for Filipino workers noong dekada 70, doon nagsimula yan no? Gitna ng dekada 70 hanggang ngayon, malaki ang merkado. Marami mga available na posisyon, trabaho, para sa ating mga kapatid na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat, kung maalala po natin, nagsimula ito sa Middle East, sa mga oil refineries, di ba? Doon maraming oil, doon langis, di ba? No? Doon tayo nagsimula doon hanggang sa magmula sa planta ng mga langis, pati sa mga ibabang klaseng trabaho, skilled and unskilled workers, ang naipapadala natin sa Middle East, sa Japan, sa Taiwan, Singapore, Malaysia, at iba pang parte ng mundo. Pero sa panahon ngayon, sa tingin mo ba it still applies? Well, for instance, no, sa bansang Saudi Arabia, ang pinakamalaking bahagda ng ating mga OFWs andyan Marami, no? Alam natin sa kabuuan na mga mahigit na 9 milyones na kababayan natin ang nasa kategorya na OFWs and overseas Filipinos. Karamihan doon sa Middle East. At karamihan sa Middle East sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia. Itong programa ng Saudi Arabia po, yung Saudization, yung mga foreign workers ay unti-unti nang pinapalitan ng mga local workers. That's right. Kaya yung merkado ay lumiliit. nagko-constrict o lumiliit. Tama. Ngayong kapatid Dante, Congressman Dante, ang mga kapatid nating undocumented workers or illegal workers, ano bang pagkakapareho o pagkakaiba nito? Well, basically, pag sinabi mong illegal worker, yan ang sa tanaw ng bansang pinagtatabuhan nila. Di ba, no? Ibig sabihin ng illegal, pumasok ka sa isang bansa na wala kang permiso, wala kang entry permit, at wala kang work permit. Okay? Pero maraming mga bansa, aminin natin, na sa kanila, okay sa kanila yung mga ganong Filipino workers. Sila undocumented pag sa tanaw ng ating pamalaan. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa POEA. Ibig sabihin, hindi sila accredited member of the OWA. No? OWA, opo. So, yamang wala sila sa official na listahan, wala silang permiso, iyan ang tinatawag natin undocumented. Pero, huwag natin kaligtaan na hindi ko undocumented ka sa libro ng Pilipinas, ay illegal ka sa bansang pinagtatrabuhan mo. Dumadaan sila sa ibang bansa like Thailand, sa Hong Kong, tapos doon sila tutuloy sa bansang kanilang pagtatrabahuan. Doon may permiso sila. Doon may permiso sila. Yes. Yun. Ngayon, kapatid Dante, undocumented ka dito sa Pilipinas o hindi ka miyembro ng OWA, hindi ka dumaan ng POEA or wala ring papeles ka sa DOLE, nagkaroon ngayon ng problema sa bansang tinutuluyan mo o nagtatrabaho ka sa Saudi, sa Syria, sa Lebanon, nagkaroon ng mga gyera, kailangan ka i-repatriate. Paano ka ngayon? Ang problema, malolocate ka ba ng kamag-anak mo, ng gobyerno natin? Paano natin ma-extend ang tulong natin sa kanila? Okay, magandang tanong yan. No? Bilang embahada, tungkulin ng ating pamalaan sa pamamagitan ng ating embassy, no? Na tulungan sino mang Pilipino. Documented, illegal doon sa bansa na yon. Basta Pilipino ka,
tungkulin ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating mga sugo o ambassador na tulungan ka. Tama. Ngayon, para maging mabungam ang pagtulong-tulungan, yung kamag-anak ng mga undocumented Filipino workers sa bansang, halimbawa, sa Syria, no? O Libya, ay dapat tulungan lang ating gobyerno paano malocate sila, no? Kasi sila may direct communication, di ba? May contact sila. O, Pwede text, sila cellphone, mag-usap-usap. o email, no? Oo. Kaya kailangan magtulungan sila. At wag na maghintay mga undocumented na nanonood ng programa ngayon Opo. na baka huliin sila. Hindi sila Huwag kayong hulihin. matakot. Huwag kayong matakot. Ayan. Sa totoo lang masaya pa kayong tatanggapin ng ating embahada at ibabalik kayo sa ating bansa. Huwag po kayong matakot, mga kapatid natin na sa buong mundo na undocumented dahil sa ang embahada natin, ang Philippine Consulate natin ay tutulong whether undocumented po kayo o hindi. Ngayon, gamitin nyo mga kamag-anak nyo sa Pilipinas para ipaalam dito sa Pilipinas na nandun kayo sa lugar na yon at may extend ang benepisyo na pwedeng ibigay sa inyo. Pero sa OWA, at tandaan po natin, wala po kayong matatanggap na benepisyo kasi hindi po kayo nagmiyembro ng OWA. Pero kung minsan, nagagamit din naman po ang fondo ng OWA sa pagtulong, pag kinakailangan sa repatriation. Siguro, Marisa, may dadagdag ko lang. Sige po. Tungkulin ng mga asawa, kamag-anak ng isang OFW sa isang bansang may hinaharap na problema na ipaalam kagad sa ating gobyerno yung address, contact numbers, email address, cellphone numbers sa ating gobyerno. Tama. Para kung sakaling umabot sa puntong ilikas kaagad, madali magkaroon ng ugnayan at komunikasyon. Ayan. Alam mo po, kapatid Dante, marami sa ating mga nag-i-email ang mga dahilan daw kung bakit sila nagiging illegal. Sinasabi nila yung mga seaman, nagja-jump ship, yung iba naman magulo sa lugar nila, kailangan lumipat sila, yung iba naman daw pagka nabugbog sila at may nag-offer sa kanila na pwede kang ipasok sa ibang lugar dahil sa kagustuhang umalis, sige, papayag na lang. Pero tama ba yung sabihin natin na hindi nila naiintindihan kung ano yung mga magiging disadvantage nito sa kanila? Kaya hanggat maaari, di ba kapatid Dante, mas mabuti na illegal na natin sa umpisa kasi later on, malaking problema po yan. Siguro ang tanong ngayon, Marisa, paano nila malilegalize Tama, ang kanilang paano? estado? Napakasimple lang po. Pumunta kayo sa pinakamalapit na konsulada o embahada at magrehistro kayo ron. Tama. Hindi naman kayo paparusahan at matutuwa pa nga ang ating pamahalaan. Magrehistro kayo sa konsulada o embahada bagamat wala kayo sa POA, sa record ng POA o OWA, no? Tama. This kind of relationship, very highly desirable ito. Kaya naman po, mayroon tayong mga polo offices ang ating Correct. OWA sa lahat ng mga bansa ay dahil para gustong tumulong sa atin. Hindi po kayo dedemanda, hindi kayo ikukulong. Lumapit kayo para magkaroon naman po ng records at malaman kung nasaan kayo at ilan po talaga ang overseas Filipino workers natin sa lugar na yon. Di ba tama po? po yan. Yes. Kapatid, Dante, napakarami natin na pag-usapan. Pwede bang bigyan mo ng mensahe mga OFWs natin kung ano pa ba ang mga dapat nilang tandaan, mga do's and don'ts sa mga lugar na pinagtatrabahuhan nila? Alam mo, Marisa, sa totoo lang, marami tayong pwedeng ibigay na advice, no? Pero hindi ko maitago sa aking puso ang pinakamalawak na problema. Kasi di ba mga OFWs ay bagong bayani, Yes, di ba? of course. Modern hero, di ba? Modern heroes. Kasi sa remittances na pinapadala, nasalbang ating ekonomiya. Yes, Di 20 ba, no? billion US dollars 2011. Yes. Ngayon ang rate, dollar at peso rate napakaganda. Opo. No? Napakaganda, no? At ang tanong ko lang gumagana ang ating ekonomiya, pero ang sitwasyon ng OFW ay halos hindi gumaganda, no? So, anong ginagawa ng ating pamahalaan? Opo. Karami sa mga OFWs natin, pag uuwi rito, may dalang pera, nauubos sa mga consumer products. Bibihira, merong natitipid at ini-invest. Yan. Nagpakapagod ka ng Correct, ilang taon. Pag uwi mo, bibili ng pabango, bibili ng kotse, bibili ng ganito. At the end of the day, naubos
Diba? Tama yan. Samantalang kung nag-i-invest ka into real estate, something tangible, mas pakikinabangan ng sarili mo, pamilya mo, kamag-anak mo through the generation. Usually, di ba, sa bangko nagde-deposit, tapos withdraw ng withdraw. Ubos ng ubos. Dapat nasa time deposit yun o money market placement para hindi ka matukso. Tama. Di ba, no? Pero alam mo ba, Marisa, if I may share to Opo. your TV audience, na isang panukala ko na ako'y chairman ng OFW committee sa Congress. The first committee ever created, I had a bill calling for the creation of Overseas Filipino Workers Bank. Okay. Alam mo, hindi ko pwede itago kasi advocacy ko, galing sa aking puso. Binaril ito ng ilang opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa mga commercial in the Universal Bank. Bakit kamo? Pag may bangko ang ating mga overseas workers, remember the remittances, ang laki-laki, mas lalakas pa ito kaysa sa ibang Philippine commercial National banks, Bank, Philippine- if I mention, Yes, o yes, yes. Philippine Savings Bank. Grabe, no po? Mas magiging powerful ito. Powerful. Magiging solid. Yes, at yung bangko na yun ang magpapalakas sa ating mga OFWs. Imagine if every OFW is stockholder of in this bank, they will have 20 economic billion. clout and Yes. even political clout. Because Nako. you have the resources. Yan ang no? mga advanced thinking ng smart ng ating Congressman Dante Liban. Also, talagang totoo yan. Kasi once we were talking about putting up a Buhay OFW Center nationwide for our Buhay OFW program, ay naibigay din po namin yung proposal na yan na hindi ko alam, hindi na pala kami original. Ang original pala ay si Congressman Liban. So if ever pala we'll be going deeper to that, ay ikaw po ang aming magiging advisor. Sige po, at isa pong malaking karangalan, no? Itong OFW phenomenon, hindi naman panghabang buhay yan. As you said, may constricting markets yan, no? And you're growing older. Right, oo. And the social cost is immeasurable. Correct. Maraming pamilya ang nasisira. Opo. Maraming kinabukasan ang nalulusaw. Tama. Hindi ba, no? Kaya dapat ang gobyerno, kasamang pribadong sektor, at ang media, katulad mo, no? Dapat magkaisa, magtulong-tulungan. Tama. Dapat magkaisa tayo. Kung tayo gising, siguraduhin gising na gising. Kasi marami nagkukunwaring gising eh. Opo. Pero hindi gising sa katotohanan. Dapat gumawa ng programang talagang magbebenepisyo ang OFWs natin at mga pamilya niya. Kaya nabanggit ko yung aking panukala in 1994-1995 to put up a bank for OFWs para hindi masayang kanilang mga pinapadala na iipon para pagdating sa means of livelihood, entrepreneurship, Kaya nila. that bank will provide. Tama. Pagdating sa edukasyon, It will provide. who knows even. that bank, aside from putting up a educational loan, can even put up a school or university, That's right. a hospital, a medical center. Everything can flourish out of that. Right, oo. Hindi pa ako sumusuko sa Yan. aking Huwag panukala. po muna kayong sumuko dahil ngayon nandito na po ang Buhay OFW para maging partner Yes. ng ating mga advocacies na yan. At syempre yung ating si kapatid Ray, hindi pwedeng hindi rin siya sasama sa atin. kabahagi natin Isang yan. text lang yan away, nandiyan po siya. At kung merong isang maginoong businessman na nakilala ko, ito na si Dr. Ray Carpio. Oo, di ba? Napagkakamalang artista siya eh. Nako, maraming salamat, Congressman Dante Liban. At syempre, bibigyan lang natin ng konting doktong yung sinabi ni Congressman Dante na ang pagiging OFW ay hindi po all glory, not all fame, not all richness. Ang pagiging OFW po ay may kasabay na luha, lungkot, sama ng loob, sakit ng katawan, lalong-lalo na pag malayo sa iyong mga minamahal sa buhay. At kung minsan dahil sa kagustuhan magtrabaho, nasisira ang pamilya, yan ang number one. Kaya sana yung maipon ng ating mga mahal sa buhay ay sikapan nating mailagay ng maayos at later on, kayo rin po makikinabang. Sa ating mga modern day heroes, magbabalik po ang Buhay OFW. Marami pong salamat. Salamat, Marisa. God bless. God bless you po. Ngayon, ang batas ng China ay masyadong mahigpit. Pagka 500 grams or above, death. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Cole of ICCT Colleges
Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Mahigit na 4,000 nating kababayan ang umaalis araw-araw patungo sa ibang bansa upang magtrabaho. Ngunit may ilan sa atin na di man sinasadya ay pinalat mga ibang bayan dahil sa pagkakataon. Marami tayong matututunan sa kanilang mga naging karanasan sa abroad. Alamin natin ang makabuluhang kwento ng buhay ni Chito Santa Romana at kung paano na mayagpag ang galing at talino ng Pinoy sa larangan ng broadcast journalism sa bansang China. Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa Buhay OFW. Ngayong gabi makakasama natin ang former Beijing Bureau Chief ng ABC News. Ito po ang News Division ng American Broadcasting Company. Pinoy na Pinoy po sa isip, sa gawa at syempre sa diwa. Ang ating kapatid na si kapatid Chito Santa Romana. Kumusta ka na ngayon kapatid Chito after the Beijing news? Halos 30 taon ako sa China. Higit ng 30 taon ako tumira doon. At nagagala ako, nakabalik na ako kasi retired na ako sa ABC News. Ngayon, halos 1 taon na ako dito sa Pilipinas. 1 year. At nagbabakasyon ka. Dahil parang feeling mo, bumalik ka sa Pilipinas, gusto mo mag-relax, gano'n. Oo, dati, umuwi lang ako pagka holidays. Pasko, pagka Pasko, dinadala ko ang pamilya ko dito. Pero ngayon, dito na kami nakatira. Kasama ko ang misis ko. Oh, and the family, paano yung mga children? Panganay ko, ano na siya, 29-year-old, nasa Shanghai. Nagtatrabaho siya doon bilang software engineer sa isang international computer company. So kapatid Chito, syempre nandito ka na sa Pilipinas para naman yung mga inipon mo sa Beijing bilang bureau chief sa ABC News, kailangan dito mo gagastusin at dito mo i-invest. Ngayon puntahan natin, balikan natin ang iyong buhay. Nung pumunta ako sa China, 1971, dapat 3 linggo lang ako doon. Inibita ang mga kabataang Pilipino, 15 kami, para lang mag-tour, study tour. Kami noon, mga aktivista kami, mga student leader. Okay. Tama-tama na nandun kami, nagbago yung kondisyon sa Pilipinas. Kaya hindi kami makauwi. Nag-iinit na noon ang Administrasyong Marcos sa lahat ng mga laban sa kanyang pamahalaan. Hanggang sa ibinaba na ang kautosang martial law noong 1972, kaya't napilitan si Chito at ng kanyang mga kasamahang manatili muna sa China. Iba sa amin ay namumuno sa mga aktivista, mga activities, sa mga demonstrasyon laban sa government. Marcos. Sino ngayon nun? Kinasuhan kay Marcos. kami, 5 sa amin kinasuhan. Former President Marcos. So yung 10 nakauwi, kami 5 nanatili doon. Ang inaakalang panandali ang panahon ng pagpapalamig at pag-iwas sa hulihan ng mga aktivista ay nauwi sa maraming taon kung saang nagsimula na ang paghulma sa kanyang buhay. Doon ko nakita na magtatagal. Mahirap kang bumalik. Mahirap na bumalik kayo sa Pilipinas. Kaya nag-aaral ako ng Mandarin. Chinese. Yun ang Mandarin ang kumbaga sa China, yung Pilipino o Tagalog. Oo, yes. Nag-aaral ako, nakakuha ako ng scholarship. Pagkatapos kong napag-aralan yung lingwahe nila, ginawa mo, minaster mo yung lingwahe nila, mahirap. Sa tulong ng kanyang kursong economics sa Lasal at Universidad ng Pilipinas, pati na ang bagong kaalaman sa Mandarin. Nakakuha siya ng trabaho bilang copy editor at translation editor. Yung mga Chinese economists, mga ekonomista nila, meron silang mga sulat nila sa Mandarin, pero meron silang English journal, social sciences in China.
inaano ko na talagang English yung lalabas, o kaya ako mismo nagsasalin. So ginawa ko yun ng ilang taon. Hanggang sa nagkaroon ng diplomatic relations ang China sa Amerika. Muli, nagtugma ang mga kwalifikasyon ni Chito sa hanap ng mga Amerikanong journalist. Bilang Pinoy, alam natin yung Western tradition ng journalism. Meron tayo dati noon ng press freedom dito. Correct. No? Kaya ito ang naging bentahe. Kung bakit, una nagtrabaho ko sa Washington Post. No? Part-time pa lang na. Bagamat dumaan na ang isang dekadang paninirahan sa bayan ng mga Inchek, hindi pa rin naalis ang sa puso ni Chito ang hangaring makabalik sa Pilipinas at doon mamuhay. Kaya't nung bumaksak ang diktaturang Marcos, nakahanap siya ng pagkakataong bumalik. Nung bumalik ako dito, iniisip ko, dali ng pamilya ko na, may anak na ako noon, nakakuha ko ng fellowship sa Amerika. Kaya nagpunta ako sa Amerika, nakakuha ko ng master sa Boston, sa Fletcher School of Law and Diplomacy. Okay. Masters. Masters, ha? Pagbalik ko sa Pilipinas, magkatapos ng isang taon, handa na ako magtrabaho sa DFA o kaya sa NGO o sa private sector. Medyo magulo. Dahil sa sunod-sunod na tangkang destabilisasyon sa pamahalaang Corazon Aquino, muling nagdesisyon si Chitong lisanin ang sariling bayan at balikan ang kanyang anak at asawa sa China na nooy maganda na ang trabaho bilang English teacher. Dito, ipinagpatuloy niya ang part-time job sa ABC News hanggang sa dumating na naman ang isang aksidente ng kasaysayan. Nagkaroon ng tinatawag natin ng Tiananmen demonstration. Okay. Ito yung mga estudyante na sumisigaw sila ng gusto nila demokrasya, laban sa korupsyon, pagbabago. Eh, dati kong aktivista. Sabi So, nila, sanay na IBC. sanay tayo doon. Alam Sundan na mo alam nga mo yan, yan. cover natin yan. Sinundan ko sila, Uh-huh. na-cover ko magmula noong umpisa. Lumaki ito. Naging global news Naging ito. global. Big news. Yes. Kaya Oo. ABC, ang dami nilang pinadala doon sa China para mag-cover. Ako isa Isa sa ka mga doon. field Okay. producer, Uh-huh. no? Na sinabayan ko sila. Ako Eh, nag-translate. Nung lumaki yung storya, no? Pinatawag ako sa New York. Sabi nila, gusto namin i-expand yung bureau dyan. Gusto namin i-hire Ikaw ka. Oh, So nag-isip ulit ako, sabi ko gusto ko na bumalik sa Pilipinas. Pinoy. Pero naisip ko, nakapag-aral na ako sa China, marunong ako ng Mandarin, nandito ang pamilya ko. So masakit man sa loob ko, kasi gusto ko munang bumalik. Sabi ko, dito. Tingnan mo muna yung opportunity. It knocks only once, sabi nga nila. Sabi diba? nga nila. Oo, dapat kumakatok na. papasukin mo. Kumakatok na. Correct. Ang lakas na ng katok, kaya tinanggap ko. And the rest, they say, is history. Mahigit 2 dekadang hinawakan ni Chito Santa Romana ang posisyon bilang Bureau Chief ng ABC sa Beijing. Hindi man siya nakapagsilbi ng direkta sa kanyang sariling bayan, ang kanyang natatanging galing ang siya namang nagpaangat sa Pilipinas. At sa haba ng paglagi niya sa China, nakadaupang palad niya ang mga sikat na tao, pati na ang mga VIPs ng China na bihirang makitungo sa mga banyaga. Rubbing elbows ka sa kanila. Meron ka bang isang instance sa masasabi mong hindi mo makakalimutan in one of your encounters sa kanila? At sino ito? Ang isang nagkaroon kaming pagkakataon na makapanayam ay yung Chinese premiere. No? Isang ABC anchor ang pumunta. Kaya siyempre kasama ako. At dito sa tinatawag nilang Great Hall of the People. Ito ang isang pinakamalaking reception hall sa Beijing, malapit sa Tiananmen Square. Isa namin hindi makakalimutan yun kasi yung premiere ay bihira tumanggap ng foreign interview. No? Kaya't isang malaking dagok na malamang ilang Pilipino ay nabibitay dahil sa illegal na droga. Ang muunlad ng China, isa rin sa malaking demanda doon, demand ng mga tao, ng mga Chino, ay yung drugs, amphetamine, or heroin, or opium. Kasamang palad, mga ilang kababayan natin ay nakukuha ng ilang sindikato na maging drug mules. At kaya nga meron na-execute kamakailan lang. Ngayon, ayon mismo sa DFA, ay halos 200 Pinoy ang nakakulong ayon. At sa China. for death penalty rin? Ang sa death penalty, mga 70. Nasa death row. Pero karaniwan dito ngayon ay tinatawag na may posibilidad na 2-year reprieve, maging life imprisonment. Ngayon, meron din dong
80 halos na naghihintay pa, no? Or 15-year sentence. Meron pang natitira na nililitis pa. Grabe. So, sa makatwid, ay madaming nakakulong. Ngayon na, ano yan? Puro drug-related, ha? Lahat drug-related. Drug-related. Kasi masyado yung sindikato. At saka binabayaran ng mga 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 dolyar. Para courier ka. Maging courier. Ngayon, ang batas ng China ay masyadong mahigpit. Pagka 500 grams or above, death. Tsaka sa China, walang clemency. Miski presidente nila, walang kapangyarihan magbigay ng clemency. Kaya pagka pinasya ng korte na death penalty, kahit naman may appeal tayo dito, ang presidente, wala tayong magagawa. Kaya pakiusap na lang sa ating mga kababayan, no? Mag-ingat. Huwag magpapadala dyan sa mga drug mule. Kahit na ilang libong dolyar, yan lang ang kapalit niyan, yung buhay niyo. Tandaan niyo po, pagka ang naging kapalit ng buhay niyo ay ang pagkukuryer niyo ng mga drugs, wala pong kakahinatnan to. Okay, pwede nating sabihin malaki-laki ang mapapapunta sa inyo, pero hindi niyo alam, pakikinabangan niyo ba yung perang yon? Hindi po, hindi rin pakikinabangan ng pamilya niyo. Bakit? Hindi niyo maibibigay sa kanila yon para pakinabangan nila dahil nga hindi na kayo makakabalik ng Pilipinas. So, mas mabuti kung magtrabaho tayo ng maayos, magtrabaho tayo ng legal, kahit na hindi napakalaki ng kinikita natin, at least makakatulog po tayo, makakasama natin ang mga pamilya natin, mag-ipon po tayo para namang maging maganda ang buhay natin bilang OFW. Pagbalik mo ng Pilipinas, maligaya po kayo kasama niyong pamilya. Gayunpaman, hindi pa rin maitatanggi na saan mang dako ng mundo, sadyang umaangat ang galing ng Pinoy. Bagay na dapat na ipinagmamalaki ng ating lahi. Hindi man nakapagsilbi sa sariling bansa ang ating kababayang si Chito Santa Romana na ipakita niyang kaya niyang iwagayway ang bandila ng Pilipinas saan man siya mapadpad, at naway nakapulot tayo ng aral sa kanyang mga karanasan na posibleng maging oportunidad ang bawat pagkakataon o pangyayaring di inaasahan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Itong aming samahang ito ay hindi po tao kami, yan nakatatag na. Ang nagtatag dito ay isang babae na tumutugon sa pangalang Maria Bernarda Balitaan. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Bundok ng Banahaw sa Quezon ay dinarayo ng marami, lalo na ng mga debotong Kristiyano. Sinasabing ang bundok na ito ay nababalot sa hiwaga at kapangyarihan. Bago pa man nag-umpisa ang pilgrimage ng grupo ng Buhay OFW, ay minabuti naming bisitahin ang Mistika del Ciudad de Dios, isang komunidad ng mga debotong nakatira sa paanan ng bundok Banahaw. Kilala na ang bundok Banahaw sa lalawigan ng Quezon bilang mystical mountain dahil pinaniniwalaan itong sagradong lugar na hindi lamang nagpapagaling ng pisikal na sakit, kundi pati na rin po ng espiritual.
Kaya naman, madalas itong dayuhin ng iba't ibang uri ng tao anuman ang estado sa buhay. Dito sa paanan ng pinakamataas na bundok sa Calabarzon, dinayo namin ang pinuno ng isang kapatiran na kilala sa pangalang Suprema. Siya ang nangunguna sa kongregasyon ng Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang napakabait, masasabi nating malapit sa ating puso. Makakasama po ng Buhay OFW si Nanay Isabel Suarez. Kung tawagin po natin siya ay Suprema. Magandang gabi po, Nanay Isabel. Magandang gabi rin po. Si Nanay Isabel po ang Suprema ng Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios. Pwede ho bang sabihin natin, Nanay Isabel, bakit po nagkaroon ng ganitong kongregasyon dito po sa atin sa Quezon? Ito ang aming samahang ito ay hindi po tao kami, yan nakatatag na. Ang nagtatag dito ay isang babae na tumutugos sa pangalang Maria Bernarda Balitaan. Na nung kami isilang, ay ang tatay ko ang una ng kasapi dito sa samahan. Bago nung kami ay malaki na may sapat ng isip para makaunawa, kami yung isirama na rin ng tatay ko dito sa samahang ito. Bago tapos nung makailang taong ako yung member na rin ng samahang ito, ako naman ang kanilang napagkasundo ang itayo na pinakasuprema na samahan dahil yung founder namin namatay na. Ang samahan ni Nanay Isabel ay binubuo na may 50,000 miyembro na naninirahan sa malaking bahay na ito na may 50 kwarto at sa mga magkakalapit na bahay ng compound. Ang mga kasapi sa kongregasyon ay tahimik na namumuhay bilang isang komunidad. Sila mismo ang nagtatanim at nag-aani para sa kanilang pang-araw-araw na kinakain at namamanatang ialay ang kanilang buhay sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal para sa sangkatauhan. Nanay Isabel, ano po ba yung ritual na ginagawa niyo sa araw-araw? Kayo po ba ay may partikular na araw ng dasal dito? Kasi nakita po natin may chapel. Araw-araw ay nagdarasal sa umaga, sa hapon. At bukod sa roon, yung member namin, lahat ng member namin, may ginugrupo na 12 na 12. Bawat 12 may kanya-kanyang araw o schedule ng pagdarasal sa simbahan oras-oras sa loob ng maghapon hanggang gabi. At yun naman hindi kasama doon sa 12 dahil may ibang araw sila. Pero membro din, kami tuwing darating ang alas 6 ng hapon, napunta kami sa simbahan kami, nagdadasal hanggang alas 9 ng gabi. At sa umaga naman, alas 6 ng umaga, napunta rin kami lahat sa simbahan, nananalangin kami. Pang-araw-araw namin gawain yan. Araw-araw na gawain. At saka ang aming pagdarasal, ayon sa aming kahilingan sa Diyos, hindi yung aming lang sarili, kundi para sa lahat ng tao. Kasamahat hindi, kakilala't hindi, kalahi natin, hindi parang pambuos ang sinukob ang paghingi namin ng awa sa Diyos. Marahil dahil sa dedikasyon ng kanilang kongregasyon sa walang tigil na pagsusumamo sa Diyos, ramdam na ramdam ng mga bisita ang pagkasagrado ng lugar. Sa katunayan nga, pinaniniwala ang bumababa mismo ang banal na espiritu ng Diyos noong unang panahon upang ang bawat puok ay mapangalanan sa mga santo at santa. Dito nung una, na hindi pa ito, nung umakit ay puro mananampalataya at hindi sinasalubula ng tao, talagang dyan kita at dinig na mayroong bumababang liwanag na kung tawagin ay kapangyarihan ng Diyos. Na iyan liwanag na yan, hindi yan sumasahid sa lupa parang ibulilipad-lipad, na yan ang nakipanayam sa mga tao, lalo tigil sa ating mga ninuno, at yan ang nagpakilala na ang bundok na ito'y sagrado lugar. Siya rin nag-utos na puntahan ninyo ang gayong lugar ng pangalay ganito, kumbaga santo't santa. Di pag hindi matukoy yan, dahil malawak ang bundok, walang dastundaan, gubat. Pag hindi matukoy yan ang pinag-uutusan, hindi naman kaya sila hindi sumunod. Ang ibig sabihin na ay kundi ang dahilan, hindi nila alam yung kung saan diyan, yung iniutos sa puntahan. Biglang pasisiputin ang malaking ibon puti sa tabi nila. Sumasagisag sa Espiritu Santo. At yan ngayon ang ibinibigay na guide. Pagka ang iba'y naglalakad na, susunod yung ating mga matatanda. At pagdating doon sa lugar na iniutos sa puntahan nila, biglang mawawala ang ibon, dadating uli ang kapangyarihan. At siya magpapakilalang, ito nga iniutos ko sa inyong puntahan, kumbaga itong pwesto ni San Isidro. Ganyan. Kaya hindi gawa-gawaan laang ng tao sa kanilang kapasiyahan.
na itong bundok na ito ay makilalang sagradong lugar at saka yung may mga pangalan na santo-santo. Kung hindi, yan ay talagang akay ng kapangyarihan ng Diyos. Sa lawak ng bundok Banahaw na umaabot ng halos 11 ektarya, sinasabing tatagal ng 1 buwan kapag sineryoso mo ang paglilibot dito. Sabi nga po nila, kung talaga daw aakyatin natin ang bundok, maaaring 3 araw ang aabutin sa pag-akyat kung lilibutin nating lahat. Totoo ba ito? Baka ang 1 buwan. Pag pinuntahan lahat. Pag pinuntahan lahat. Ito ibabalaan ng bundok eh. Pag akyat ng bundok ay mataas sa bundok na ating natatanaw. Pag akyat ninyo, takarating kayo sa taluktok noon, mayroon yung loob noon ay maluang din. Lulusong kayo doon kung anong taas ng inyong inakyat, gayon din kalalim ang inyong lulusungin. At marami din sa loob ng bundok na yan ng Banahaw ng mga sagradong lugar. Tulad sa amin sa buhay OFW, libo-libong tao na po ang dumarayo sa tahanan ni Nanay Isabel bago tumungo sa pag-akyat. May mga ordinaryo at may mga kilalang tao, pero tila iisa lamang ang kanilang pakay. Napakarami na po naming narinig tungkol sa samahan at talaga naman naging witness po kami. Nung unang pumunta kami dito, napakaraming tao, pumipila. Nung kaarawan niyo po na nandito kami, almost 1 linggo yata yung kaarawan niyo, hindi po matapos-tapos ang selebrasyon. At nakikita rin po namin dito ang mga tao na kung saan-saan pang lugar. Metro Manila, mapa-probinsya, pati mga matataas na tao sa politiko, nandito rin po. Ano po sa tingin ninyo, Nanay Isabel, ang masasabi natin bakit po sila pumupunta dito? Ang anyong paniwala, ang lahat ng nagaganap na pangyayari dito, yung lalo tigit sa pagdalo sa amin ng kapwa-tao, yan ay kaloob ng Diyos. At una, ang lugar na ito ay kinikilalang sagradong lugar. Na kaya ito pinagsasadya ng maraming tao. At umakit sila dyan sa loob ng bundok. At dyan sa loob ng bundok, marami dyan, kung tawagin namin pwesto, na may mga pangalan ng santo at santa, na doon nagsisimba yung mga taong umakyat at nagsasakripisyo. Dahil sa kasagraduhan ng lugar, marami ng pilgrims ang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Dahilan kung bakit mas dumaragsa pa ang mga tao, lalo na po kung Holy Week. Mga kababayan, mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Quezon, sa Bundok Kinabuhayan. Makikita nyo po, nandito po bawal yapakan ng batong ito dahil sinasabi po nating sagrado ang lugar na ito. Ito po ang ilog kung saan sinasabi nating nandito ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay pumunta dito at dinalaw po ang lugar na ito. Kaya naman po makikita po ninyo yung mismong yapak niya. Meron tayong mga kapatid na pupunta doon. Ang tawag nila maliligo lang sila. Yung pala yung maliligo, yun yung sa sagradong bundok ng Banahaw na pagka nakapaligo sila ay mas maganda ang pakiramdam nila. Marami ho diyang may karamdaman na nakakasubok na ayon sa kanilang paliwanag. Meron daw kung saan ang doktor sila galing sa Maynila, hindi gumaling. Ay mababalitaan lang bundok, akyat sila. Pag sila nakakyat, sisikapin lang maligo. Hindi lang pwedeng sa isang ligo lang, kundi talagang tiyaga, ilang beses. Pag sila ho'y nakapaligo, naramdaman lang nagaling. Bagaman madalas na kaming dumadalaw sa lugar ni Suprema Isabel, tila bago pa rin ang karanasan namin sa tuwing sasadyain namin ang minamahal naming bundok Banahaw. Natutuwa po tayo at nakilala natin si Nanay Isabel at ang kanyang mga kasamahan sa Mistika del Ciudad de Dios. Kahanga-hanga po ang kanilang dedikasyon sa pagdarasal para sa buong sangkatauhan. Itinuturing naming isang blessing ang aming pagbisita sa kanila. Sana po ay mas marami pa silang matulungan at mapangalagaan nila ang kasagraduhan ng bundok ng Banahaw. Magbabalik po ang Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation.
Nakatanggap po tayo ng isang magandang text message na nagsasabing, "Let this season of Lent remind us all that this life we have and the material possessions we hold are just being lent to us. We're all passers-by, all pilgrims on the road. We bring nothing when we die, but we can leave behind the love we've shared, the hope we can have given, and the goodness we've done." Tandaan po natin, tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ito. Lahat po ng mayroon tayo ngayon ay pahiram lamang sa atin. Sana ay gamitin natin ito sa mabuting paraan. Sa ating mga kapatid na Katoliko, nawa po ay naging makabuluhan ang paggunita ninyo ng Semana Santa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ipagdiriwang po nating lahat ang kahulugan ng linggo ng pagkabuhay. Advance Happy Easter po sa inyong lahat at God bless us all. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.